Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome, Sister Lily. Welcome back sa mga brother and sister natin. Kay brother Albert, kay sister. Praise God. Pwede bang bago tayo tumungo sa pagbasa ng mga banal na salita ng Diyos, pwede bang magsitayo tayong muli, mga kapatid, at humingi tayo ng paggabay sa ating Panginoon. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, muli po, araw po ng pagsamba. Araw po ng walang pasok dito sa Doha, dito sa Middle East, O Ama. At marami ang mga Kristiyano na napadayo dito sa mga lugar na ito, O Ama. At ang mga Kristiyanong ito, meron silang kanilang pagsamba. Meron silang kanilang mga paglapit sa iyo, O Diyos. Marami sa araw na ito may fellowship ang mga nagsasabing Kristiyano. Marami sa mga ito ay nagbabasa ng Biblia, O Ama. At sa pagbabasa ng iyong mga banal na salita, ang sabi mo, kami ay humingi ng gabay sa iyo, sa tulong ng Espiritu Santo, upang siya ang magturo sa amin ng lahat ng mga bagay na ito. Marami ang nagsisitawag sa iyo, subalit pinalayas mo sila, O Ama. Nanawa sa oras na ito at kami po ay hindi kabilang sa mga sinabi mong hindi ko kayo nakikilala, kayong manggagawa ng masama. Bagamat nag-claim sila, nanangaral sila sa iyong pangalan, nagpalayas sila ng mga demonyo sa iyong pangalan, at gumawa sila ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. Subalit, sinabi mo sa kanila na hindi mo sila nakikilala at sila'y lumayas. O Diyos, marami ang mga pangyayari sa iyong mga sa mga banal mong salita, O Diyos, na kaya kami ay lumalapit sa iyo, humihingi kami ng gabay, nagpapakumbaba kami, umaamin kami na hindi namin kaya, O Ama. Wala kaming kakayahan, wala kaming pinag-aralan sa mga ito, O Ama. Subalit kung ang isang tinawag mo, ang sabi mo, O Diyos, marunong itong magpakumbaba. Marunong siyang lumayo dun sa mga hindi mo kalooban, O Diyos. Marami kang tinawag sa banal mong kasulatan na ipinakita mo. Marami silang karunungan natutuhan sa kanilang mga eskwelahan. Marami silang natutuhan sa kanilang relihiyon. O Ama, subalit nung tawagin mo sila, ang lahat ng natutuhan na iyon, O Ama, ay inalis mo sa kanila at ikaw ang nag-train, ikaw ang nagturo sa kanila upang magamit mo sila sa gawain mo. Ganun po, O Ama, ang gawin mo sa amin sa oras na ito as a great master potter. O Ama, kami po itulad mo sa isang clay, ilagay mo kami doon sa wheel, O Lord God, upang may break mo kami at mamold mo kami, O Diyos, nang ayon sa iyong kalooban. Dadako po kami sa pagbabasa ng iyong mga banal na salita, at sa pagbabasa namin, bigyan mo kami ng mga pusong mapagpakumbaba, na nauunawa, na laging gising na puso, O Diyos, upang namnamin namin ang biyaya na dulot na ito na eternal na buhay, O Diyos. Salamat po, Ama. Samahan mo po ang iyong maliit na lingkod. Hindi ko po kaya ito, O Diyos. Walang may kakayahan na tao na makaunawa nito, sapagkat ang lahat ng ito ay makalangit. Ibigay mo ang kaisipan ng aming Panginoong Hesukristo sa amin upang ang kalooban mo lamang ang siyang aming magawa, O Ama. Thank you, Lord God. Sa iyo pong lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito pong aming mga samot dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Glory to God. Mga kapatid, samahan niyo muna ako sa pagbabasa dito sa 2 Kings chapter 2. Lahat tayo may mga desire. Ang isang mananampalatayang ito ay meron siyang desire, no? Pero napakaganda kung ganito ang maging ang nanasain natin.
Hindi siya naging sapat doon sa nakita niya. Hindi siya naging sapat doon sa isang tao na nakita niya na subalit higit pa doon ang ninasa niya. Tingnan niyo kung sino ang taong ito. Praise God. Verse 1. 2 King chapter 2 verse 1. Hanggang 14 maganda. Maganda nga ito hanggang 18 eh. Kaya lang At nangyari nang isasampa ng Panginoon si Elias sa langit. So, sabi, and it came to pass when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. No? Sa Tagalog ko babasahin yung iba. At sinabi ni Elias kay Eliseo, isinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito. Maghintay ka na lang dito sa Gilgal. Sabi niya. Na? Sapagkat sinugo ako ng Panginoon hanggang sa Bethel. At sinabi ni Eliseo, buhay ang Panginoon. At buhay ang iyong kaluluwa. Hindi kita iiwan. Sa gayoy bumaba sila sa Bethel. No? Nasa Gilgal na sila, bumaba sa Bethel. At nilabas ng mga anak ng mga propeta na nasa Bethel si Eliseo. So lumabas yung mga anak ng mga propeta. So ibig sabihin maraming propeta. Nung time na yon. Tingnan natin kung anong klaseng mga propeta ito. At nagsipagsabi sa kanya, ang sabi ito kay Eliseo, sabi, talastas mo ba na ihihiwalay ng Panginoon ang iyong Panginoon, your Lord to your Lord, sabi niya, sa iyong ulo ngayon, at kanyang sinabi, oo, talastas ko, pumayapa kayo. So tingnan natin yung Lord and Lord, mga sinasabi niya. At sinabi ni Elias sa kanya, Eliseo, isinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito sapagkat sinugo ako ng Panginoon sa Jericho. So Gilgal, Bethel, Jericho. Ngayon Jericho na, no? At kanyang sinabi, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan. Sa gayoy nagsiparoon sila sa Jericho. No? Tingnan niyo yung ugali ni Elisha, no? Eliseo. At nagsilapit kay Eliseo ang mga anak ng mga propeta. Tingnan niyo kung anong ginagawa ng mga anak ng mga propeta, no? Dinidiscourage nila si Elisha. Ang sabi, at nagsilapit kay Eliseo ang mga anak ng mga propeta na nasa Jericho at nagsipagsabi sa kanya, talastas mo ba na ihihiwalay ng Panginoon ang iyong Panginoon sa iyong ulo ngayon? At siya ay sumagot, oo, talastas ko, pumayapa kayo. Tingnan niyo yung revelation kay Elisha. No? Alam niya, magkakaroon ng pag-agaw. Aagawin na si Eliseo. At alam din si Elijah. Alam ni Elisha na aagawin na si Elijah, dadalhin na sa langit. At alam din ni Elijah. Alam din ng wife yan. At sinabi ni Elias sa kanya, isinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito. Maghintay ka na lang dito sa Jericho, sabi niya. No? At sinabi ni Elias sa kanya, isinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito sapagkat sinugo ako ng Panginoon sa Jordan na. Palayo ng palayo, no? Jordan na. No? Sa Jordan, sabi niya. At kanyang sinabi, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa. Hindi kita iiwan. At silang dalawa ay nagsiyaon. So sumasama siya. At 5 sa mga anak ng mga propeta ay nagsiyaon at nagsitayo sa tapat nila sa malayo. At silang dalawa ay nagsitayo sa tabi ng Jordan. So malayo na yung mga anak ng mga propeta. Hindi na sila, tumayo na din sa kabila, no? At kinuha ni Elias ang kanyang balabal at tiniklop at hinampas ang tubig at nahawi dito at doon na ano pat silang dalawa ay nagsidaan sa tuyong lupa. No? So kinuha yung balabal, pagkatapos tiniklop, hinampas yung tubig, nahati yung tubig. Dumaan sila, nag-cross sila doon sa tubig na yan, na naghiwalay,
Yung lupa, tuyo. No? Tingnan niyo kung paano kung kumilos ang Diyos, no, mga kapatid, kung paano rin hahawiin ng Diyos sa atin. At nangyari, nang sila'y makatawid na sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo. Yan ang maganda. Humingi ka ngayon kung anong gusto mo. Sa pagsunod mo, nung sumunod na siya, kaya may pagsunod muna, ha? Hindi niya iniiwan. At pagkatapos, humingi ka ngayon kung ano yung gusto mo. No? Ako ay, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo bago ako ihiwalay sa iyo. So, alam, ano? At sinabi ni Eliseo, isinasamo ko sa iyo na ang ibayong bahagi ng iyong diwa ay sumaakin, sabi niya. Yung ibayong diwa na ito, sa English, a double portion, no? Double portion ng, let a double portion of thy spirit be upon me. No? Tapos ang sabi, at sinabi niya, ikaw ay humingi ng mabigat na bagay. No? Gayon may kung makita mo ako, pagka ako'y inihiwalay sa iyo, magiging gayon sa iyo. Mapapasa kanya. Pag inihiwalay na siya, pag iniangat na siya papunta ng langit. Ngunit kung hindi, ay hindi magiging gayon. Kung hindi pa siya ihiwalay, hindi muna. At nangyari, samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan na narito, napakita ang isang karong apoy, no, chariots of fire, at mga kabayong apoy. Yun ang ipinakita. So, sa vision niya yun, no, na naghiwalay sa kanila kapwa, at si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. At nakita ni Eliseo, at siya ay sumigaw, Ama ko, mga karo ng Israel. Karo ng Israel, samantalang galing sa langit, no? Mga karo ng Israel, at mga ngabayon niyaon. At hindi na niya nakita siya, at kanyang hinawakan ang kanyang sariling kasuotan, no? At hinapak ng dalawang hati. Kinuha rin niya ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya. At siya'y bumalik at tumayo sa tabi ng pangpang ng Jordan. At kanyang kinuha ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya at hinampas ang tubig. At sinabi, saan nandoon ang Panginoon, ang Diyos ni Elias, at nahawi dito at doon, at si Eliseo ay tumawid. No, mga kapatid? At nang makita siya ng mga anak ng mga propeta, nakita, no? Na nasa Jericho, na tapat niya, ay kanilang sinabi, ang diwa ni Elias, ay sumasa kay Eliseo, at sila'y nagsiyaon, at sinalubong siya, at sila'y nangagpatira pa sa lupa sa harap niya. So, praise God, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayong magsiupo, mga kapatid. Nung mabasa ko yung pamagat nito, no? Ang pamagat ay God called man. God called man. Ano yung naisip niyo no pagka binasa niyo God called man? Sinong naisip niyo? Sino yung naisip niyo pag binasa lang natin yung title? Ha, Brad? Ha? Ano, Brad? God called man, sabi niya. Mga sisters. So, praise God, no? Kapag hindi natin naunawa kagad, parang yung Diyos, parang tinawag yung Diyos na tao, no? Pero ang Diyos, tumatawag siya ng tao. So, tumawag siya ng tao, at ang tinawag niyang mga tao, tinawag niya si Abraham, tinawag niya si Paul, tinawag niya si Elias, tinawag si Eliseo. They are called by God. God called man.
So, tumatawag ng tao para gamitin niya. So, kung hindi tinawag ng Diyos yung tao, hindi niya ginagamit to. Ang gumagamit doon sa tao, yung relihiyon niya. Ginagamit ng relihiyon yung tao, no? Kaya sinuswelduhan ng relihiyon eh. Pero ito, sino yung sinwelduhan? Sino yung sinwelduhan na tinawag ng Diyos? Sinwelduhan ba ng Diyos si Moises nung tinawag niya sa Mount Sinai? Di ba? Pero binibless niya. So, iba yung blessing, higit sa sweldo ang blessing. No? Ganon kung tumatawag ang Diyos. Parang double meaning pero hindi double meaning. No? So, praise God. Ang ganda lang na pakinggan nyo yung exhortation kanina. Kung saan mapupunta yung mga pera. Di ba? So, kukunin lahat ng Catholic, ano, yung Vatican. Ang lahat ng pera sa buong mundo. Dalawa lang ang magiging mayaman. Ang Israel at ang Vatican. Yan lang ang dalawang mayaman. Pero pati yung pera ng Israel, makukuha ng Vatican. Kaya pag dumating yung covenant at saka yung breaking ng covenant ng Daniel chapter 9 verse 27, yung 1 week na ito, Rome Covenant, pagka dumating na yung breaking nito, doon sa midst of the week, no, i-break ng Rome ang pirmahan. No? Ngayon, wala nang pera ang Israel. Walang pera ang buong mundo. At hindi currency. Hindi real yung pera. Hindi dollar. Hindi pounds. No? Gold. At walang gold ang lahat ng mga religion, ang lahat ng bansa. Wala sila. Ang may gold lang, Vatican. No? Ngayon, control niya ngayon ang buong mundo, ang merchandise. Paano ka mamimili? Wala ka namang pera. Sinong magpapagawa ng mga ito na magkakaroon ng merchandise? It's the Vatican. Hindi ka makakabili ngayon kung wala kang tatak kasi silang may power sa lahat ng komersyo. Hindi mo pwedeng ibili ng gatas yung anak mo kung hindi ka magpapatatak. Kung may anak kang sumususo sa time na yan. No? Sinong may control? Vatican. Sinong pinuno sa Vatican? It's the Pope. No? So sa isang utos ng Pope, wala. Sabi nga kanina, hindi magpapatatak yung foolish virgin. So they are willing to die, beheading. Yan ang reward nila, to be saved. Kailangan magpapugot ng ulo para maligtas. See? Hindi sila bibili. They are willing to die. Willing silang mamatay para maligtas. Alam nila na yun lang ang paraan para maligtas. Sino pa ngayon ang maghahangad na? Magiging foolish virgin na lang ako. Maiiwan na lang ako. Take the spirit of Elijah, kahit na anong gawin, anong sabihin ni Elijah na, maiwan ka na dito. No, maiwan ka na dito. Pupunta ako sa, nandun na sila. Actually, wala naman talaga, hindi naman kagad-kagad, nasa Gilgal sila. Nagpunta muna sila sa Gilgal. No? And then sunod-sunod. No, mga kapatid. So, God made a promise sa ating lahat. Sabi niya, if the people that are called by my name, sabi niya, shall assemble, kung mag-a-assemble sila, sabi niya, they assemble themselves together and pray, I will hear from heaven. Pakikinggan ko ito, sabi niya, kung naka-assemble sila. Kung saan nakalagay yung pangalan ko. Nung una nga, yung napag-aralan natin, inilagay ng Diyos yung pangalan niya doon sa templo. Doon sa bato. Totoo naman, nilagay ng Diyos yung pangalan, kaya pag humaharap sila doon at nagpipray, pinapakinggan ng Diyos yung panalangin nila. Kahit na nasa Babylon sina Daniel, si Meshach, si Shadrach, at si Abednego, kahit ilagay sila doon sa pugon, no? Hindi nila binago yung pananalangin nila. Pag mananalangin sila, magpapatira pa sila, nakaharap sila sa templo. No? Ngayon, hanggang sa ilagay sila sa furnace, ano? Pinainit ng 7 beses, mainit na mainit ito, 7 times ang init. Sa normal na pagpapainit nila. Pero hindi sila nagbago.
Sabi ang katwiran nila, hindi sila pababayaan ng Panginoon. Dumadalangin sa Panginoon. Kaya nung ilagay sila sa pugon, no? Yung naglagay sa pugon namatay sa init. See? Yung tatlo, bakit sabi tatlo lang yung inilagay para may nakikita tayo na siyang anak ng tao na nandun sa loob. Hindi nila alam na sinamahan sila ng Diyos dun sa loob ng pugon. So ganito sumasama ang Diyos sa isang mananampalataya. Sa kailangan makita natin yung power ng Diyos na meron siyang kapangyarihan sa atin na samahan tayo ng Diyos. See, yung mga gutom na mga leon doon sa loob ng lions den, no? Inilagay si Daniel doon dahil sa pagsamba niya sa Diyos, sa pananalangin niya sa Diyos. Pero may tiwala ang mga propetang ito sa Diyos na pinaglilingkuran nila na hindi sila pababayaan ng Diyos. No? Kahit na gutom yung mga leon, pagdating doon, hindi dinilaan si Daniel. No? Tumikom lahat ng mga bibig. No? Kaya nung tawagin ni Nebuchadnezzar, si Daniel, sumagot. Tapos hanggang sa ilabas si Daniel sa lions den, no? Buhay siya. Sabi nila, yung Diyos ni Daniel ang totoo. O ngayon, yung nagsumbong kay Daniel, silang ilagay ngayon sa loob ng mga leon. Tingnan ninyo yung mga taga-sumbong, no? No? Sila ngayon ang inilagay sa mga leon. Alam nyo, kinain kagad sila ng leon. Sabi niya, ito yung perfect meal ko, sabi siguro ng mga leon. Hindi ito, sabi niya, amoy Diyos ito eh. Sabi niya. Itong mga ito, amoy demonyo. Sabi niya. Yun ang kinain ngayon ng mga leon. Di ba? So, anong ginawa nila? Dumalangin sila. Dumadalangin sila sa Diyos. Kung may pangako sa kanila na pag dumalangin sila, no, na nandoon yung pangalan sa templo na bato pa yun. Pangalan lang yung ng Diyos yung nandoon. How much more kung yung pangalan ng Diyos nasa Panginoong Hesukristo na? At tumawag ka ngayon sa Panginoong Hesukristo. Humarap ka sa Kanya, sumamba ka sa Kanya, no? Lalo kang papakinggan ng Diyos. No? Pero sinong tatawag? Sinong magdadasal sa Kanya ng tama? Marami ang nagdadasal, mali yung dasal. Pagkatapos, bakit hindi kaya pinakikinggan ng Diyos yung dasal ko? Yung pala mali yung dasal. Di ba? Di ba? Kung minsan nangyayari rin ito sa atin. Pero sa atin, alam natin, pagka nagdasal tayo, merong sagot yung Diyos, sabi nga natin eh. No? Minsan merong yes. Minsan merong wait. Yung minsan merong no. No na nga, gusto mo, ipilit mo pa yung yes. Gusto mo yung Diyos yung sumunod sa yes. No? So, merong mga ganun na mga pangyayari. Kaya kailangan ma-recognize natin, no? Yung will ng Diyos. Yun ang napaka-importante nun. So sabi ng prophet, God cannot send a revival until He has got a man. Sinyep ng Diyos ito. Ang Diyos ang tumawag. Hindi tinawag ng eskwelahan. Hindi tinawag ng religion para i-train. Ang kailangan magturo nito, ang Diyos. Hindi pwedeng gamitin ng Diyos nung si Paul, di ba? Pare si Paul. Magaling. No? Taga-usig pa siya ng mga Kristiyano. Pero hindi magamit ng Diyos sa ganung pamamaraan si Paul. Kaya tinrain muna niya, kinuha muna niya, no? Ang kinukuha niya, ang sabi ng ating kapatid, no? Hindi magkakaroon ng revival, sabi niya, until we get men called by God. And God trained men, not trained by schools. They did not learn theology from schools. Hindi. Sabi niya, hindi niya pwedeng gamitin yun. But rugged men, sabi niya, with faith that God has brought. Sabi niya, men who has come in the presence of God. Tinawag ng Diyos. Dumating sa presence ng Diyos. And knows His power. And knows God's healing power. Sabi niya, alam ang mga ito ng tinatawag niya. No? So before God will call and train men, God makes sure they don't care. Sabi niya, they don't care what the opposition is. Hindi mo aalintanahin. Ang hirap, yung
yung mga balakid, no? Kapag ka nandoon yung hunger, sabi natin, nandoon yung thirst. Kapag ka nandoon yung hunger, walang sagabal. Kahit na ano pa yung sagabal, pagka nandoon yun, no? Baliwala. Sige. Kahit mainit, sige. Pupuntahan mo. Parang kay Queen Sheba. Kahit na 90 days siyang magta-travel, 90 days. Pero mo naman yung pagta-travel. Tapos sa desert, ang mga sasakyan, kamelyo. Baliwala sa kanya. Pero kasi meron siyang hungering heart, ano? At saka thirsting. Nandoon sa kanya. Ang desire niya, makita niya, marinig niya si Solomon ng personal. Ang gandang desire. Marinig mo siya, no? Na makita mo siya ng personal. Tapos sasabihin ng mga mananampalataya ngayon na the Lord Jesus Christ, which is my personal Savior. Oh, kasi sinasama yung personal Savior, yung Panginoon. Paano mong naging personal Savior pagkatapos ay kung gusto mong pupunta ka. Kung hindi, hindi. No? Tapos pag tinanong, sabi, Brad, merong ano ngayon, sister, merong Bible sharing, may Bible study. Punta ka. O kung meron kang inimbita, punta kayo. Sabi, if God's will, maganda na sana, no? Kung kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, sabi niya, mag-aralan kayo sa isa't isa. Huwag niyong kalilimutan yung pagdalo sa pagtitipon. Sabi ng Biblia eh. Tapos, ang sasagot, kung kalooban ng Diyos, hindi, kalooban ng Diyos talaga yun eh. Yun talagang utos sa atin eh. No? So, praise God. Sabi niya, no matter if they will be put in the fiery furnace, sabi ng ating kapatid, hindi sila matatakot. Or put in the lion's den, sabi niya, whatever it may be, hindi sila takot. It is very strange that God would train men like that, sabi niya. But He does. Pero ginagawa ng Diyos. Bakit si Paul pa? Ang dami naman pwedeng kunin. Persecutor na nga sa mga Kristiyano, pagkatapos siya pang kukunin. Oh. Ba't pumayag naman si Paul pagkatapos, kahit tinawag na, kung nandun ka na sa, may posisyon ka na, powerful ka dun sa relihiyon mo, pagkatapos, ang laki ng posisyon mo dun sa iyong relihiyon, pagkatapos tinawag ka lang ng boses dun sa pillar of fire, susunod ka na. Bakit hindi nang hinayang si Paul dun sa posisyon niya sa relihiyon niya? Diba? Pero anong tinawag siya ng Panginoon? Lord, who art thou? I am Jesus. Why thou persecutest me? Si Paul ba, nangatwiran pa siya? No? Dinala siya sa wilderness. Tinrain siya ng Diyos. Nung si Moses, next to Pharaoh na siya. Susunod na siyang magiging hari sa Egypt. Pero nung tawagin siya ng Panginoon, kaya lang, nangunang sa desire ni Moses, nauna na siya, gumawa na siya ng paraan. Nung nakikipag-away yung Israelita doon sa Egyptian, pinatay ni Moses yung Egyptian. Pero hindi pa siya, wala pa siyang, hindi pa siya nilalabas ng Panginoon eh. No? Inunahan niya. No? Gusto na niyang i-liberate yung, kaya lang wala pa sa time. Kung minsan inuunahan natin yung gusto ng Diyos, kailangan mauna yung Diyos. Pag nauuna yung Diyos, laban niya ito. Pag sa labanan, hindi mauuna kasi kahit sa chess, inuuna nila yung mga pawn muna eh, no? Dapat yung nangunguna, sabi, yung naglilid sa inyo. O kung ang naglilid ay ang Diyos, laban ng Diyos ito, sumunod ka sa Diyos. Huwag kang mauna sa Diyos. No? Pag nauna ka sa Diyos, una kang mamamatay. No? Inunahan mo yung Diyos, doon pa lang, wala na, patay na. No? Kaya kailangan mauuna lagi yung Diyos. God must be always in the program. No? Pansinin natin, God does not use smart men. Smart men, hindi. Graduate yan sa UP.
Ibig mo sabihin, magaling ka pa sa akin, graduate ako ng theology sa UP. UP. Pagdating ng araw, yung UP na yun, hindi na up yun, down na. No? Mga kapatid, yung galing na yun, wala na. No? Hindi siya gagamit ng tao na may karunungan siya sa kanyang sarili. No? Hindi. He gets somebody who are simple, sabi ng ating kapatid. Simple lang yung kinukuha niya. At kung hindi pa simple ito, pasisimplihan niya ito. No? Gagawin niyang simple para magamit niya. No? Anong mga kinuha niya? Sabi niya, flowman. Ay, yung flowman. Nag-aararo. Oh, yung nag-aararo. Si Elisha, sabi niya, meron siyang 12 ox, sabi niya, na nung kunin siya, sabi niya, so, taga-araro, no? Meron silang mga katangian kung bakit niya kinuha ganon. Shepherd. Shepherd, sabi niya. Fishermen. Those who live in nature. Na? Sabi niya. God brought Moses. He brought Paul. He brought Elisha. Sabi niya. Yung plowman, sabi niya, kapag ka nag-araro ito, sabi niya, hindi siya lingon ng lingon kung saan, palikot. Sabi niya, kundi liliko yung pag-aararo niya. Sabi niya, hindi siya. Alam niya ngayon yung pag-aararo ng straight. Straight yung araro. Sabi niya. Kaya pag tinawag ng Diyos, straight siya. Hindi siya lumilingon sa likod niya. Pagka tinawag tayo ng Panginoon, huwag kang, sabi niya, don't look back. Yung kung meron kang kasalanan noon, wag meron kang mali noon, kung binabalik, tinitingnan mo lagi yung kasalanan na yon, no, hindi ka makaka-straight sa Diyos. Hindi ka makaka-straight ng lakad mo sa Diyos. Kasi binabalik, tinitingnan mo eh. May imagine mo ngayon yun, maglalaro na naman yun sa isip mo. Yung mali. Don't look back, sabi niya. Go straight. Sabi niya, kung mag-araro ka, para straight yung inararo mo, no? Huwag kang lilingon sa likod mo, kundi magwiwigil yan, sabi niya. Babalik. Kung yung Diyos kinalimutan niya ang ating mga kasalanan, no? Kalimutan mo yung kasalanan, huwag ikaw. Kinalimutan ng Diyos, ikaw hindi mo makalimutan. No? Kung may mali, repent, confess it to God, and go forward. Don't look back. Magiging sagabal yun. Lahat tayo, merong mali sa buhay. Di ba? Yung pagkapanganak pa lang natin, mali na eh. So don't look back. Kaya kinuha niya pala si Elisha, marunong siyang mag-araro ng straight. Kaya pagka ginamit niya, straight si Elisha. Hindi niya dadalhin sa pakaliwa o kung saan yung mga tuturuan niya. Shepherd, sabi niya. Shepherd. Yung mga shepherd. Sabi niya si David, shepherd. Kita niyo kung paano magtanggol si David, sabi niya. Sa mga sheep niya. Sabi niya. Hindi niya pababayaan. Kahit na oso. No? Ipagtatanggol niya. Hawak-hawak na ng oso sa bibig yung tupa. Sabi niya, I will knock it out. Sabi niya. Papatayin niya yung oso. So, ganun siya kung maprotekta. No? Fishermen, sabi niya, marunong silang humuli ng mga mananampalataya na, I will make you fishers of men. Sabi niya, kay Peter at saka kina Andrew, di ba? So, ganun kasi simple yung mga tao. So, nung kunin niya sina Paul, no? Wala din sila sa simpleng kalagayan na ganun. Kailangan maging simple muna kayo. So, tinray niya ngayon, itinuro ngayon ni Paul, nung maging simple na si Paul, yung hanggang langit, dinala siya sa third heaven. Tingnan niyo mga kapatid, paano ka dadalhin sa third heaven kung hindi ka magiging simple, kung hindi ka magiging humble sa kalooban ng Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos, maging humble tayo, maging mapagpakumbaba tayo, mababa sa Kanya, hindi mataas sa Kanya. Hindi tayo pwedeng magmalaki na katulad ng publikano at saka nung Pariseo. Panginoon, yan. Kung ako lang, sabi niya, nagbibigay ako ng ikapo. Ito, makasalanan to. Nagmalaki, no? Akala niya, righteous na siya. No? Yung Pariseo. Hindi, mga kapatid. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yun sa Panginoon. Lagi natin sabihin sa Kanya yung Panginoon, kung meron po akong pagkakamali,
Patawarin mo ako. Ituwid mo ako sa iyong kalooban upang lagi akong may dalisay na puso na lalakad sa iyong harapan. Hindi matutuwa yung Diyos ngayon sa atin, no? Walang pagmamalaki, no? Pagkatapos nito ngayon, na makuha ang mga bagay na ito, sabi ng ating kapatid, he usually get a man that he can put his trust and anoint him, sabi niya, and send him without fear. Sabi niya. Pag pinadala niya ngayon ito, walang takot. No? Wala. Yung mga tinawag niya, na sumasamba sa kanya, kahit pugon ito, wala. Hindi takot. Kahit leon, hindi takot. Ngayon naman, papansinin natin, paano niya kukunin ngayon yung isang tao na hindi man siya makakalas doon sa kanyang, tingnan niyo si Abraham. Sa buong kamag-anakan ni Abraham, hindi natakot si Abraham na iiwan niya. That's right. Ngayon yung tao, yung pag sinabi ng tatay na, kapag humiwalay ka, kung gusto mong humiwalay ka, takot ka na. Kung takot ka na, hindi ka pwedeng gamitin ng Panginoon. Kailangan, hindi ako maililigtas ng tatay ko. Hindi ako maililigtas ng nanay ko. Kung ipinanganak kami sa Katoliko, mananatili na lang ba kami doon? Paano yung kaligtasan ng pamilya, asawa mo, mga anak mo, ano pang makikita nilang ilaw? Wala na. No? Mamamatay yung ilaw, mga kapatid. So yung gusto ng Diyos, yung may pagkakatiwala niya ang salita niya, na hindi mo ito, mananatili ka doon, no? At hindi mo i-compromise yung salita niya. Na kung minsan, sa simpleng bagay, nakiko-compromise natin, no? Di bale, baka magdamdam si Brad eh. Kung sasabihin ko, si Brad na ganito, baka magdamdam siya, no? So ngayon, ang nangyayari sa atin, dumadaan ito sa sharing. Generalized. Dumadaan ito sa pulpit. No? General. Walang personalan. So pagka ba ako yun sa akin yun. O simulan mo na ngayon yun sa'yo. Sa'yo na pala yun eh. Nandoon na ngayon yung panawagan ng Panginoon. Doon ka ngayon tinatawag ng Panginoon. No? Yung pala, hindi sa'yo yun. Hindi lang sa'yo yun, sa lahat. Oh. Meron pa palang iba. So, lahat tayo ngayon, magiging kalugod-lugod sa Panginoon. And that kind of man, yan ang kailangan natin ngayon, sabi ng ating kapatid na propeta. Those kind of men we need today. Men who knows God. Hindi yung nakilala mo yung Diyos sa religion. Pagka sa religion mo nakilala ang Diyos, no? Tuturuan kanilang merong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tuturuan kanila na, Holy Trinity yan. 3 persona sa isang Diyos. Sa religion mo natutuhan yung Diyos. Sa religion mo nalaman yung Diyos. Sa religion mo nakilala ang Diyos. Pero pag tinuruan ka ng Diyos, no? You are the Christ, the Son of the living God. Amen. Sasabihin mo ngayon, kung saan si Jesus Christ, meron siyang Father. Paano nagsimula? Merong Alpha, merong Omega. Malalaman mo. Makikilala mo yung Diyos hanggang dun sa kaisipan niya. Nagplano pa lamang yung Diyos na hindi natin nakikita na Espiritu. Ipinapaunawa ng Diyos sa atin, ipinapakita ng Diyos kung paano siya nag-isip noong unang panahon. See? Paano natin makakamit yun? Paano tayo magkakaroon ng kaunawaan doon pa lamang sa kaisipan ng Diyos? Take the mind of Christ. Amen. No one knoweth the Father Amen. except the Son. Sabi niya, the Lord Jesus Christ. And no one knoweth the Son except the Father. Walang nagkakakilala ng husto kung hindi yung Ama at saka yung Anak. At yung Anak at saka yung Ama. At ang sabi, at kung sino yung ibig pagpahayagan ng Anak. Amen. Yan ang maganda ngayon. Amen. Kung sino yung ibig ng Anak na maunawaan niya at malaman kung paano makikilala yung Ama at makikilala yung Anak. That's right. Oh. And to whom the Son shall reveal Himself. Amen. Kung sinong ibig pagpahayagan ng Anak. Kung hindi naman willing yung tao na
makilala yung Diyos, malaman yung kaisipan ng Diyos, paano naman magpapahayag yung anak? Pero pagka dumating sa atin, sabi niya, sinugo ng Ama ang espiritu ng anak, the Lord Jesus Christ, yung spirit ng Panginoong Hesus Kristo. Para kung nasa sa atin yon, maa-adapt natin yung spirit ng Son. No? Ano ba ang gusto ng Son? Yung spirit ng Son. No? Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang pagkain niya ay ang gawin ang kalooban ng kanyang Ama. So kung nasa sa atin ang kaisipan ni Kristo, bilang mga kapatid, bilang mga sinugo ng Panginoon sa huling panahon na ito, anong gagawin mo? Ang kalooban ng Ama. No? Ganon yung kaisipan ni Kristo eh. Nasa atin yung kaisipan ni Kristo. Ang gagawin mo, yung kalooban ng Ama. Hindi mo sasabihin, God's will. Kung Bible share, Bible study, no, may fellowship, may gawain na ganito, kung kalooban ng Diyos na makadalo ako. Kalooban nga ng Diyos eh. No? Ang ayaw na dumalo ang isang tao ay ang demonyo. Diba? Sabi sa Job chapter 1 verse 6, kahit na sa gawain na ganito eh. Kahit sa loob, maaaring kahit sa loob ngayon ng church. No? Noong unang panahon, ng panahon ni Job, sumasama si Satanas sa loob. Sumasama si Satanas sa mga mananampalataya. Anong ginagawa ni Satanas? Bakit sumasama siya? Anong purpose niya doon? Para maborn again? Hindi hinanap ni Satanas ang maborn again siya. Ang hinanap ni Satanas, makahatak pa siya doon sa mga nasa loob. Paano kayo hinahatak ni Satanas? Paano naghahatak ngayon? Meron bang nahahatak si Satanas ngayon sa atin? Sa loob ng church? Paano ang paraan niya para mahatak ang isang tao? Nakikinig na yan ng salita ng Diyos ha. Nasa loob na ng church. Sa Job, sa book of Job, nandoon mismo sumasamba yung mga anak ng Diyos. Sumama si Satanas. Dapat ngayon sinasamahan ni Satanas yung mga kasama niya eh. Pero paano pa niya sasamahan yun? Sa kanya na yun. Yung hinahanap na lang niya, yung sa kanya pa, na nasa loob ng church. Meron pa siyang sa kanya. Meron pa siyang sa kanya na wala doon sa kanyang kawan. Di ba sabi ng Panginoong Hesus din, meron pa siyang kawan na wala doon sa kawan niya. Hinahanap din ni Jesus yung kasama pa doon sa kawan niya. Di ba? Eh kung may kawan si Jesus Christ, may kawan si Satanas. These are all biblicals, no? Hindi ko inimbento ito. Hindi galing sa sarili ko ito. There's a prophet, no? Mga propeta na kung mangusap sila, sabi niya, they're so rugged. Kaya si John the Baptist hindi matanggap-tanggap. Si John the Baptist, anak siya ng priest. Di ba? Anak siya ng priest. Dapat si John the Baptist, pagkapanganak niya, itinitrain na siya doon sa templo. At doon naglilingkod yung tatay niya. Pero at the age of 9, sabi ng ating kapatid, no? At the age of 9 years old, kaisa-isang anak mo, pababayaan mo doon sa desert siya maninirahan. Tapos, ang pagkain niya, ang sarap siguro ng mga pagkain doon sa templo. No? Nababarbecue ng gusto yung mga karne doon. Pero doon ang kinakain niya yung mga grasshoppers, mga balang, ano? Paano kaya niyang niluluto yung mga balang? Baka ihaw-ihaw lang. O baka hindi na. O tapos, doon sa templo, ang gaganda ng mga kasuotan nila, yung mga priest. Pero doon sa wilderness, ang suot niya yung balat ng kamelyo. Eh, paano siya? Pumatay pa siya ng kamelyo para lang siya magkaroon ng damit. No? O baka madalang pa siyang maligo doon sa doon sa wilderness, ibang amoy. Kasi walang tubig sa wilderness eh. Sa desert eh. Di ba? At ang dumidilig sa desert, sabi nung unang panahon eh, hamog. So paano ngayon yun, ano? Mga kapatid? For instance, sabi niya, there was a man in the Bible.
Merong tao sa Bible na pinangalanan nila na Moses. He got all his training and all theology, and he learned all of this in Egypt. Napag-aralan niya ang lahat-lahat ng ito sa Egypt. But when he was taken by God, sabi niya, it took 40 years. 40 years, ano? It took 40 years to beat all out, sabi niya, from him. No? Yung kanyang natutuhan. 40 years muna siyang binrake ng Diyos. No? Yung mga nasa isip niya, yung mga nasa puso niya, yung mga ugaling Egyptian. Kailangan tanggalin muna lahat yun. Pero 40 years bago naalis yun. No? Inihiwalay muna siya. Inihiwalay muna sa Egypt, dinala siya sa wilderness para mai-break siya at ma-mold siya. Minold siya ng Diyos. That's the way God, sabi niya, takes His man. God beats out all of the fears, sabi niya. All intellectuals, sabi niya. Lahat ng ayaw ng Diyos, aalisin. Lahat ng ayaw ng Diyos, aalisin. Ang matitira ngayon sa kanya, yung gusto ng Diyos. Tuturuan siya ng Diyos no? Kaya nung susuguin na siya sa Egypt, wala siyang dalang tanyo na. Sabi ng ating kapatid, nung time na yon, ang Egypt, siyang superpower. Like the United States, sabi niya. Pagkatapos, pagpunta niya doon, nung may train na siya ng Diyos, wala yung fear. Kasi, pagpunta niya doon, iko-conquer niya Egypt. One man army. No? Iko-conquer niya. Nag-iisa lang siya, no? Sa tingin. Pero ang kasama niya, the most powerful God ang kasama niya. See? Tingnan niyo, nung makasama niya yung Diyos, sabi niya, let there be flies. Wala namang mga langaw. Naglipa na yung mga langaw. No? Nung sinabi niya, magkaroon ng mga palaka. Hanggang sa kwarto ni na Paraon. Nagkaroon ng mga palaka. Bakit nagsingawan? Bumaho. Sabi. Yung mga salot na ito, no? Saan ang gagaling yun? Sa Diyos na nandoon kay Moises. Kaya pagka nasa sa iyo yung Diyos, matakot sila. No? Kahit na hindi ka pa nga gumagalaw, yung Diyos gumagalaw na. No? Iginaganti ka ng Diyos, ipinagtatanggol ka na ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, touch not my anointed ones. Kaya pagsikapan natin, tayo yung anointed ones. No? And do my prophets no harm. Sabi, sino man ang gagalaw ngayon sa atin, lagot sila sa Diyos. Ang kalaban nila, ang Diyos. Ba't ka matatakot? Di ba? Kaya lang magpa-train ka sa Diyos. Kung ibinigay ng Diyos yung power kay Moses, no? Hanggang hindi rin sabihin ng Diyos na kay Moses, hindi niya rin ginagawa. Yan. So tinawag ngayon, then the great master potter, sabi niya, puts them on the wheel nung kinuha niya si Moses, no? And begin to break it and mold it and over again, sabi niya. Doon sa gusto ng Diyos. It is God's man who could train a man more than God himself. Sino ang makakapag-train ng isang tao na higit pa sa Diyos? No? It's only God, no? Ang makakapag-train ng ganito. Katingnan natin, yung mga na-train, yung tinrain sa school. See? Kapag ka lumabas ito, meron silang mga certificate, no? Ang magtatanggol sa kanila, yung eskwelahan at saka yung certificate. No? Pero yung tinawag ng Diyos, na mangangaral ng salita niya, ang ipinagtatanggol niya, sabi ng Diyos thus saith the Lord. See, ang sabi ng mga propeta, sabi ng Diyos. Ito yung sabi ng Diyos. Ano ang magtatanggol naman doon sa na-train ng eskwelahan?
O, asan ang certificate mo? O, ako may certificate. Sa UP ako nag-graduate ng theology. O, ako sa UST. Ako sa ganito. Gagaling, no? Meron silang mga tagapagtanggol din, ang eskwelahan nila at ang kanilang mga diploma, no? Meron pang tao, sabi niya, na pinangalanan na David. Si David. Pagka nakita mo si David, sabi nila ng ating kapatid, payat siya, pagkatapos, nakayuko nga yung ano niya, sabi niya, yung mga balikat niya, sabi niya, kasi bata pa siya, sabi niya. Pero nung kunin siya ng Diyos, no? Iba yung kalagayan ni David, iba yung naging. Meron pa, sabi niya, itong si David na ito, tinawag niya yung propeta, sabi niya, si Samuel, na i-anoint siya, buusan ng langis sa ulo, sabi niya. At ititrain ko siya. Hindi si Samuel ang nag-train. Bibigyan lang siya ng palatandaan, yung oil, type ng Holy Spirit, para meron siyang spirit, no? Nung tinawag si David. Then David, I will train David to become a mighty warrior, sabi niya. Tingnan natin yung training niya, sabi niya, kasi, merong isang Pilisteo, sabi niya, merong isang Pilisteo na hinahamon yung Israel. No? Kung sinong lalaban sa kanya, kay David. Ay, kay Goliath. Ang pangalan, Goliath. So, dahil malaki siya, takot lahat. Walang makalaban sa Israel, kahit sino. No? Si David, no? Pangpito siya sa mga magkakapatid. So, siya ang pinakapayat, siya ang pinakabata, shepherd siya. Nag-aalaga siya ng tupa ng kanyang ama. So ngayon, itong si Samuel, sinugo ng Diyos kay Jesse. Di ba? Sinugo ng Diyos si Samuel kay Jesse upang pahiran ng langis ang papalit kay Saul. Susunod na magiging hari. From shepherd, pastol, magiging hari. Taas naman, mga kapatid. Tingnan niyo kung ang Diyos, kung paano siya magpala, no? Paano siya tumawag, no? Mula sa pagiging pastol, magiging hari. Ang hirap gumawa ng message. Ang hirap mag-deliver. No? So, nung tinawag siya, nung nandoon na si Jesse sa kanyang, si Samuel, kina Jesse, pinatawag ang kanyang mga anak. Una, nakita, matipuno, malaki. Mayroong katangian na maging hari. No? Subalit, ang iniisip ni Samuel, ito na. Kasi sa paningin ng tao, meron na siyang katangian na pwedeng maging hari. Pero ang sabi ng Diyos, tingnan niyo kung paano nakikipag-usap yung Diyos sa prophet. No? Sabi niya, hindi yan. Hindi yan. Sabi niya. Sumunod yung pangalawang panganay, ganun din. Magaganda mga pangangatawan nila. Na-train kasi sila sa battle. Kaya lumalaban sila sa battle. No? Hindi yan, sabi niya. Sabi naman ng Diyos kay Samuel. Pangatlo, pang-apat, panlima, pang-anim. Walang napili. Aba, tapos na yung 6. No? Ang sabi ngayon ni Samuel, wala ka na bang ibang anak dito? Meron pa, sabi niya. Kaya lang, nandun siya sa bukid, nagpapastol. Tawagin! Ipatawag siya. Nung dumating si David, sabi ng ating kapatid,
Your shoulder are stooping, sabi niya. Nakayuko. Tapos, dinandoon na siya. Iniisip siguro ni Samuel, hindi, paano magiging hari ito? Payat. Pagkatapos, ganito yung itsura. Bata. Pero ang sabi ng Diyos kay Samuel, sabi niya, hindi ako tumitingin sa panlabas na katangian, sabi niya. Tumitingin ako sa puso, sabi niya. Kaya tinawag ng Diyos ngayon, sinabi sa Samuel na, sa book of Samuel na, he is after God's own heart. Si David, no? Nakita kasi ng Diyos yung puso ni David. Paano niyang nakita? Nakita ko si David, sabi niya. Hindi lang alam ni David na ako yung nagtitrain sa kanya. Doon pa lang sa bukid, sabi niya, ako na ang nagtitrain sa kanya. How to kill, sabi niya. How to protect, para maprotektahan niya yung mga sheep, sabi niya. Ako nagbibigay ng lakas sa kanya doon para mapatay niya yung oso, sabi niya. Ako yung nag-train sa kanya para mapatay niya yung leon. Hindi lang alam ni David na ako na kumikilos doon. No? Yan ang aking pinili para maging hari. Inanoint na si David, no? Na maging hari. Pero hindi pa siya, wala pa yung time. May anointing na. Parang may tanda na siya, no? May tanda na siya ang magiging hari. So ganun yung naging pagkakatawag kay David na he is a shepherd. No? So nung matrain ng Diyos si David, no? At siya ang magiging susunod na hari. Pumunta siya ngayon sa pumunta pa nga siya doon sa battle, no? Nakita niya yung mga kapatid niya doon sa battle, no? Naghahamon na si Goliath. Sino sabi niya ang makakapag hinahamon kasi ni Goliath, ano? Inaalipos na yung Israel. Ngayon, sabi niya, siyang walang gustong lumaban. Ako, sabi niya, siyang lalaban. Alam niyo, galit na galit si Eliab, yung panganay na kapatid. Eliab ang pangalan. Bakit ka pumunta dito? Sabi niya. Pinagagalit. Di ba dapat nagpapastol ka? Sabi. Sino itong hindi tuling ito? Sabi niya na lapastanganin ang army ng Diyos. Ang army ng Diyos na buhay. Sabi ni David. Kasi naghahamon nga si Goliath. Kung sino yung mananalo, sabi niya. Paglilingkuran ng matatalo, yung mananalo. Sabi niya. Pag tinalo niyo ako, maglilingkod kami sa inyo. Pag tinalo ko kayo, yung ilalaban niyo sa akin, pag tinalo ko, kayo ang maglilingkod sa amin, sa mga Palestino. Sabi niya. Sabi ngayon, nung sinabi ni David na siya ang lalaban, nakita ni Saul, maganda yung nasa ni David. No? Kaya lang, paano lalaban ito? Sabi niya, pag lumaban ka, kailangan isuot mo itong mga sabi niya, para hindi kung pag lumalaban ka, meron kang shield, meron kang espada, sabi niya. Pero nung ipasuot na ngayon ni Saul, yung kanyang armor vest, no? Yung makatuhod ni David, hindi niya mabigat, hindi niya madala-dala. Paano siya lalaban ngayon? Hindi na niya mabuhat-buhat din yung espada. Pati yung shield. Wala na. Kung lumakad, wala na. Ganun na siya. Paano niya haharapin si Goliath? Ang laki-laki ni Goliath. Sabi niya, hindi ako sanay sa ganito. Sabi niya, pag lumalaban ako, pag kami kinuha yung oso na natupa, sabi niya, kinukuha ko yung slingshot ko, sabi niya. At titirahin niya sa ulo at bumabagsak at pinapatay ko, sabi niya, yung oso nang wala siyang shield. At ganun din yung leon, pag kinuha ng leon, sabi niya, yung sheep, sabi niya, ganun ko rin, kukunin ko yung slingshot ko, sabi niya, at patatama ako sa ulo. At pagkabuhay pa siya, sabi niya, ibibreak ko yung leg niya, sabi niya, hahawakan ko yung buhok niya, sabi niya, at ibibreak ko yung leg niya. At papatayin niya doon sa kanyang maliit na hindi espada. No? So, hindi niya tinanggap ang mga armor vest ni Saul. Sabi niya, ganon ko din papatayin ito, sabi niya. Sapagkat nasa sa kanya ang Diyos. Ang tutulong sa kanya ay ang Diyos.
Hindi hindi siya tutulungan ng mga armor vest na yun ni Saul. No? So ganun din sabi ng ating kapatid. Hindi po pwede na ang suot-suot mo yung theology ng at mangangaral ka. Hindi tatanggapin ng Diyos, sabi niya. Ang kailangan, yung suot mo ay ang salita ng Diyos. Amen. Nasa sa iyo ang Diyos pag lumaban ka. At tiyak ang panalo mo kung ang Diyos ang kasama mo. No? Kasi siya ang pinaka-powerful, no? So ganun naging matapang si David. No? Ngayon, dito sa text na binasa natin, no? Sabi niya, Elijah is getting old. Pero alam ni Elijah, reveal sa kanya na kukunin na siya ng Panginoon. It will not take long. Sabi niya, he will leave the world. Iiwanan niya ang sanlibutan na ito. No? And God found a honest man, a good man, that he can trust. His name is Elisha. Dito sa binasa natin, no? Pansinin natin, Elijah and Elisha. Si Elisha, sabi ng ating kapatid, he never went down to schools, to the schools of theology. Hindi siya galing doon. Hindi siya pumunta doon para mag-aral, para magamit siya ng Diyos. He is in the field, sabi niya. He is flowing. Siya ay nag-aararo, sabi niya. Elisha was flowing. He knows how to appreciate, sabi niya, yung straight row. And he knew if he will look back, he would wiggle the road, sabi niya. Magwiwiggle, liliko, o hindi magiging perfect yung straight ng pag-aararo niya, sabi, no? God taught him, sabi niya, God taught him how to have patience. Paano daw tinuruan ng Diyos na magkaroon ng patience si Elisha? Inunahan muna niya na magkaroon ng patience. Sabi niya, i-train mo yung mga ox mo para matuto sila na umararo ng straight. Hindi pwedeng yung ox mo o yung kalabaw mo o yung baka mo na pag lumaki siya, lalagyan mo agad ng yok, mag-araro tayo. Sasabihin mo dun sa baka mo o dun sa kalabaw. Pag hindi siya sanay dun sa paglalagay ng yok, tatakbo yan. Magwawala yan. So, anong kailangan? I-train. Nakakita ako ng mga itinitrain ng mga kalabaw na ganito bago sila gamitin sa pag-aararo. Bago sila gamitin sa pagtatrabaho. So, ang ginagawa nila, no, kahit magtatakbo yung kalabaw, pag sinukbit na yung yok sa kanya, meron siyang parang troso na nakatali yun. Hatak-hatak niya ngayon yan. Kahit magtatakbo siya ng magtatakbo ngayon, hawak-hawak yung lubid nung may-ari ng kalabaw, yung nagtitrain, no? Takbo siya ng takbo. Hanggang sa pagka napapagod siya, tumitigil siya, nasasanay siya. Pinagtitsagaan nila ito na i-train ng ganun. No? Para pagka tumagal na, sanay na siya. Kaya pagka gagamitin na sa pag-aararo, marunong nang mag-araro, marunong na yung kalabaw. No? So ganun yung nakita ng Diyos kay Elisha. Pwede siyang gamitin sapagkat marunong siyang mag-train, mayroon siyang patience. No? To keep, sabi niya, God taught him some patience, and he trained those ox, sabi niya, to walk straight in the line. And God had trained some men afterwards, sabi niya. Tinrain niya ngayon si Elisha kung paano nung gagamitin na si Elisha. Samantalang si Elisha, train muna kung paano mag-araro ng diretso. Sabi niya. So God will to keep them. Sabi niya, kapag na-train na ito, sabi niya, they will keep on the Bible, on the Word. Nakalinya ngayon yung na-train niya sa Word of God. Hindi lilihis yung propeta niya sa Word of God. Hindi nililihis ang mga mananampalataya
Hindi sila lilihis sa Word of God. Kasi na-train. So ngayon, ito yung mga training natin. Tinitrain tayo ng Diyos. Marami tayo na nagpapalit-palitan. Tumatayo, merong exhorter, merong worship leader, merong preacher. Tinitrain tayo ng Diyos na paglabas natin dito, pag uwi natin, saan man tayo dalhin ng Panginoon, alam mo kung anong gagawin mo. Na-train ka. No? Hindi yung na-train ka, pagka-train mo dito, na-train ka, tapos hindi mo ginamit yung training mo. Ang ginamit mong training ngayon, yung worldly training na dati. Nilingon mo yung worldly training. Na-train tayong una eh. Di ba? Na-train tayo sa ibang relihiyon, na-train tayo sa sanlibutan. Paano kang na-train sa sanlibutan? Marami tayong ginagawang mga makasanlibutan. Babalikan mo ngayon yun, yung dating training. Hindi mo ini-apply yung training ng Diyos. Kaya bumabalik yung tao sa mali. Ganun bumabalik yung tao sa mali. No? Pero kung magkakaroon tayo ng katulad ng ugali ni Elisha, kahit na anong iwan, ang sabi, now Elijah, sabi niya, Elijah and Elisha, punta sila sa Gilgal, tinawag sila ng Diyos, kasi hindi naman sila pupunta at magkikita lang doon. No? Tinawag sila para pumunta doon. At ang dalawang ito, may experience na si Elijah sa Diyos. At si Elisha, naramdaman niya yung power kung paano siya makapag-araro ng ganun. Paano siya mag-train. No? Alam na. They went to Gilgal. No? Ang sabi sa kanina, no? Sa binasa natin, ang sabi, at nangyari ng isasampa na ng Panginoon si Elias sa langit, sa pamamagitan ng isang ipo-ipo, na si Elias ay yumaong kasama si Eliseo mula sa Gilgal. No? At sinabi ni Elias kay Eliseo, isinasamo ko sa iyo, sabi niya, na maghintay ka rito. Tingnan natin yung sinasabi ng kung paano itinipo ng prophet ang mga ito. Hanggang sapagkat sinugo ako ng Panginoon hanggang sa Bethel. At sinabi ni Eliseo, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa. Hindi kita iiwan. Sa gayoy bumaba sila sa Bethel. Sabi niya. So nasa Gilgal na sila nung una, sabi niya, Gilgal meron silang faith. Sabi niya. Pwede ka na dyan. Pwede ka na dyan. May faith ka na eh. No? Kahit na nasa ang relihiyon ka pa, may faith ka na. Ang sabi niya, maiwan ka na lang. Maiwan ka na lang. Sabi niya, pupunta ako sa Bethel. Total, may faith ka na eh. So, yung sinasabi ni Elijah kay Eliseo, tinitingnan kung tapat ba siya, sasama ba siya? No? Magpapatuloy ba siya sa paglilingkod sa Panginoon? O, tingnan niyo yung mga pangangatwiran ng mga tao. Kung hindi ganon, ang tipo. Sabi niya, nananampalataya naman ako sa Panginoon eh. Kung nga, may pananampalataya ka na sa Panginoon. No? Pero hanggang saan yung pananampalataya mo? Nagpapatuloy ka hanggang doon sa pananampalataya? Sabi niya, ano ba yung ibig sabihin lang? Pupunta ako sa Bethel. Sabi niya, ang Bethel, house of God. Sabi niya. So kung pupunta sa house of God si Elijah, ang sabi, maiwan ka na dito, sabi niya. Maiwan ka na lang sa pananampalataya mo. Buhay ang Panginoon. Buhay ang iyong kaluluwa. Sabi, hindi kita iiwan. Sasama ako. Sasama saan? Sa house of God. See? Sumama siya hanggang sa house of God. Pagdating sa Bethel, pupunta ng Jericho. Oh, isinubo ako ng Panginoon sa Jericho. Maiwan ka na dito. Sabi niya. Ano yung Bethel? Pupunta sa house of God. O, sabi niya, kailangan ma-justified ka, mabaptize ka. Hindi, may pananampalataya na ako. Hindi na kailangan yung baptism. Hindi na kailangan yung ma-justified pa ako. Hindi ganun yung katwiran ni Eliseo. Pero maraming nangangatwiran sa mga time na yon, no? Na-justified na ako eh.
Hindi ayaw nang magpatuloy. No? Hindi, yung papunta ng Bethel, para ma-justified ka, papunta ka sa house of God eh. Hindi ka pwedeng pumunta sa house of God na naniniwala ka lang. Hindi ka na bautismuhan, hindi ka na justified. No? Hindi pwede. Si Satanas nga naniniwala eh. Pero justified ba si Satanas? Hindi. So ngayon, pumunta na nasa Jericho na sila. Papunta ng Jericho. Pupunta ako sa Jericho, sinugo ako ng Panginoon papunta ng Jericho. Alam nyo, nabaptize na, nag-confess na, linisan na, hindi tumigil doon. Sabi niya, pupunta pa ng Jericho. Kaya lang sa pagpunta ng Jericho, doon sa Jericho, marami pa yung balakid. Ang tataas ng wall sa Jericho. No, ang daming obstacles. So sa pananampalataya, hindi ka pwedeng smooth sailing lang. No? Hindi. Relax ka lang, smooth. Hindi. Merong rough road. Na kung minsan, meron kang nararanasan na, ba't kaya ako, masakit yung ano ko? Kapag may rough road na, huwag ka nang pumunta, masakit yung ulo mo eh. Huwag ka nang dumalo kasi marami kang nararamdaman eh. Huwag ka nang marami pa yung So, next time na lang. So, maraming obstacles, sabi niya, na gumagawa ng mga obstacles na ganito. No? Yan yung Jericho, sabi ng ating kapatid. Kasi may mga walls, sabi niya. Merong rough sailing. No? Kung anong sinasabi ng mga, alam mo ba na kukunin na yung Panginoon mo? Alam niya. Meron siyang revelation. Alam niyo bang mararapture kayo? Alam ko na mararapture. Pumayapa kayo. Alam kong mararapture ako. Kung gano'n yung katwiran natin, diretso ka. Angat. No? Tinutuya sila ng mga propeta. Di ba? Tinutuya siya. Tinatanong lagi si Elisha. Anong sabi ng mga propeta? Nagsilapit kay Eliseo ang mga anak ng mga propeta na nasa Jericho at nagsipagsabi sa kanya, talastas mo ba na ihihiwalay ng Panginoon ang iyong Panginoon sa iyong ulo? Sa iyong ulo ngayon? Sabi niya, at siya sumagot, Oo. Ewan ko lang. Maaari. Walang ganon. Oo. Diretso, oo. Talastas ko. Pumayapa kayo. Yung pumayapa kayo, kasi dinidiscourage siya sa pagsunod-sunod kay Elijah. No? Pero hindi siya na-discourage. At maraming discouragement sa atin na nangyayari. Papunta ka ng Jericho. Merong mga discouragement. Minsan, yung nagdi-discourage sa'yo, mahal mo pa. Yung nagiging sagabal, yung mahal mo pa. Di ba? Kailangan, sabi ng ating kapatid, we have to cross Jordan. Amen. We have to cross Jordan. And what is Jordan? Sabi, pagkatapos nila sa Jericho, that means, pagka nakakross ka ng Jordan, Jordan means death. Sabi, you will die of yourself. Sabi. That means you cross Jordan. No? Hindi na ikaw. Nakakross ka ng Jordan. No, mga kapatid? So, yung si Elijah at si Elisha, no, nakapag-cross sila ng Jordan. Jordan means death. And God requires Jordan in every life to everyone. Amen. You must die. You have to die of yourself. Amen. No? Hindi yung mamamatay ka na, ililibing ka ng... No? Mamamatay tayo sa ating mga sariling gusto, sa worldly things. Kailangan mamatay tayo sa mga makasanlibutan na bagay. No? That means you cross Jordan. Amen. And you cannot cross Jordan alone. No? Kailangan kasama mo yung Diyos pag-cross mo ng Jordan. No? Hindi natin kaya ito, mga kapatid. And there they stand. Sabi niya, the old man and the young man, which represent the Christ and the church. Sabi niya, there they stood by Jordan. Ang kagandahan, sabi niya, Elisha, sabi niya, nung kukunin na si Elijah, Elisha is watching kung ano yung mangyayari.
tinitingnan niya, nakita niya yung yung chariots of fire, nakita niya yung horse of fire, nakita niya. Tingnan niyo kung paano nakikita. No? Alam niya ngayon na kukunin na si Elijah. Yung mabigat na hiningi ngayon ni Elisha na double portion ng spirit ni Elijah, sabi niya, mapapasa iyo ito pagka kinukuha na siya. No? Nung kinukuha na siya, yung balabal ni Elijah, nilaglag niya. No, sa kanya. Oh, mapapasa kanya na yun ang sign na mapapasa kanya na yung double portion ng spirit ni Elijah. So nung mag-cross na sila ay nung iniakyat na si Elijah, nasa sa kanya na ngayon yung double portion. Anong gagawin? Nasa ng Diyos. Hinampas din niya yung tubig. Nahati yung tubig, di ba? Oh. Nandoon na sa kanya yung double portion, no? So si Elijah, nung tinutuya sila, no? Alam kasi ni Elijah na malapit na siyang magretiro sa pagiging propeta. Sabi ng ating kapatid, Elijah knows he's going home. Yan ang pinakamasarap naman. He's going home. Aakyat sa langit, no? He's going home, sabi niya. He's getting tired. He knows he fought a good fight. He fought a good fight, sabi niya. But just across Jordan is his retirement. Pagka-cross ng Jordan, sabi niya, alam niya, doon na yung retirement niya. Tapos na. Alam niya, iaakyat na siya sa langit. Retired na siya sa pagiging, dito sa sanlibutan. No? May papalit na sa kanya. Meron na siyang replacement. It's Elisha, sabi niya. Elisha is watching, sabi niya, for that spirit was on him, waiting patiently. Notice, sabi niya, those sons of the prophets, how they discourage Elisha. Kung paano siya dinidiscourage. Pero nung nakita ngayon, nasa kabila kasi sila ng pangpang Di ba? Pinanunood. So yung pagitan nila, yung tubig. Yung tubig ang pagitan. Pero nung bumalik na mapaki Elisha na, ang spirit, ang double portion ni Elijah, hinampas niya yung tubig at nahati ito. At nagpatira pa yung mga propetang yun sa kanya. Nagsisamba sila, naniwala sila na yung Diyos nila, yun ang Diyos talaga. No? So, ang magandang sagot ni Elisha sa mga propeta na yun, ang sabi, ganito yung isinulat, no? If God is God and backs His prophets, sabi niya, sinusuportahan, binabakapan ng Diyos yung propeta niya, ang sabi ng, I've got to take His place. Kailangan. I will take Elijah's place. Sabi niya, kung binabakapan yung propeta niya, I need that spirit to do it with me. Sabi niya. He don't need the school, sabi niya, of the prophets. Hindi niya kailangan yung eskwelahan nila. Hindi mo kailangan yung theology. Hindi mo kailangan yung graduate ka ng theology kung saan eskwelahan. No? God called me to do it, sabi niya. And I need His Spirit, a double portion. Paano kung double portion din? Paano kung double portion? Sabi ng Panginoon higit pa sa aking mga ginawa ang gagawin nyo. That means double portion. O triple portion. No? Sabi ng Panginoon No? Ganito rin kung mag-offer ang mga religion, katulad ng paano ino-offeran si Elisha. Kung paano dinidiscourage. Ba't kayo pupunta doon? Ang konti-konti lang ng mga nando doon Paano silang totoo? Tingnan niyo yung mga church nila. Liliit. Samantalang tayo, ang daming tulisan. Sabi niya. Oh. Ang lalaki ng kampana doon sa Sabi niya. Sila, wala silang mga kampana. Sabi. Tingnan nyo mga kapatid. No? Ibig nyo sabihin, 1 milyon kami? 1 bilyon kami? Kami yung mali.
Ibig yung sabihin, yung kayong konti yung tama. Pero pag binalikan natin yung Biblia, no? Kung sa botohan sa politika, no? Yung marami ang nananalo, yung maraming boto. Pero sa Biblia baliktad, kasi baliktad laging ginagawa ng tao eh. Sa Biblia, kung sino yung konti, sila yung tama. Pansinin niyo yung Biblia, sila lagi yung tama, yung konti. Yung 8 na nasa loob ng arka, sila yung tama. Ang daming tao sa buong mundo, no? Pero sila yung tama. Yung 3 na nilagay sa pugon, sila yung tama. Ang dami doon sa labas. Yung inilagay na iisa doon sa Lions Den, siya yung tama, iisa lang. Yung lahat mali, nandun. Kung sino yung konti, sila yung tama. Pero sa paningin ng tao kasi, tumitingin kasi yung tao sa panlabas eh. No? Sabi ng Diyos, hindi ako tumitingin sa panlabas. Tumitingin ako sa puso. Nakatingin ang Diyos sa atin, sa mga puso natin. Hindi doon sa, ang ganda lalaki ko. Ang ganda ng suot ko. Hindi doon tumitingin. Mukhang pastor na pastor talaga ako. Pagka nagmamalaki, kasi tumitingin sa panlabas. Kaya yung mga ano ngayon, no? Yung mga tinuturuan, kahit na ano lang ituro. Basta, pogi-pogi ni Father eh. Kaya nagsisimba ako lagi pagka siyang ano eh. Pag siya yung homily, no? Humahanga doon sa panlabas. Hindi doon sa panloob, no? Kaya sabi, ang tinitingnan yung sa loob, no? But this thing, sabi niya, has nothing to do, yung mga training sa religion, it has nothing to do with the Spirit of the Lord Jesus Christ, sabi niya. Just take the Holy Spirit and you can cross Jordan, sabi niya. You can cross every creeds of this denomination. Mapapagtagumpayan mo ang mga ito, sabi niya. So Elisha stood with Elijah at Jordan, and Elijah looking up, there somewhere, sabi niya, across, there is God would meet him. Yun ang alam ni Elijah. Alam ko, sabi niya, merong naghihintay na Diyos sa akin doon, sabi niya. Beyond this curtain of time, sabi niya, merong naghihintay na Diyos sa akin doon, sabi niya. And Elisha took his robe, kinuha, and looked around to Elijah, sabi niya. Tiningnan niya, iniakyat si Elijah, at nung hawak niya yung balabal, sabi niya, hinampas din niya yung Jordan River, at nahati, sabi niya, and open, naglakad din siya pabalik sa dry land. No? See, Jordan is not so bad, sabi ng ating kapatid. Jordan is not so bad at all, sabi niya. If there is something with you to open up the way, sabi niya. When they hit the other side, sabi niya, the King of Kings had sent an escort to bring Elijah up home, sabi niya. It was all over to Elijah, and he is ready to go home. Then he looked around, and Elisha, sabi niya, wanted to see, yung gustong makita ni Elisha, yung vision na yun, sabi niya. And when he looked around there, with these chariots of fire and horses of fire, it done something to Elisha. He saw the vision. And when God had taken Elijah up, he came back with a double portion of his spirit. He was ready for the revival now, sabi niya. Ready na siya para sa revival, sabi niya. Pansinin ninyo, sabi niya, a man being just a plowboy, sabi niya. Tagapag-araro, sabi niya. Tagapag-araro noon, sabi niya. God made him higher than others. Ginawa siya ng mas mataas sa iba. And all the prophets that stood around watching him had to bow to his feet because he had the power of God. Sabi niya. Nung nakita nila
nung hampasin niya ang tubig, sabi niya, nahawi ang tubig, sabi niya, meron nandun sa kanya ang power ng Diyos. Kaya, they bow all their knees to Elisha. Di ba? Sa binasa natin. No? So, ganun din, sabi niya, pagka nasa sa atin, there's coming a time when God shall make the world bow at the feet of men and women who have flung through and crossed Jordan and separated themselves from the things of the world. Sabi niya. Sino yun? Sabi, the wife. Pagdating ng araw, kasama tayo ng Panginoong Hesukristo, ang lahat magbabaw sa Panginoong Hesukristo. Sabi niya, lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ay luluhod sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Where's the name of the Lord Jesus Christ? So, the name of the Lord Jesus Christ, it is with His wife. Amen. So, pagdating ng araw, sabi niya, especially on that judgment day, sabi niya, makikita kung paano ka-powerful ang asawa ng Panginoong Hesukristo na kasama niyang nakaupo sa trono upang humatol sa sanlibutan. So, mga kapatid, sabi niya, whatever you think, cross Jordan. Sabi niya, whatever you do, cross Jordan. Separate yourselves to this world. Sabi ng ating kapatid. Separate. Let God train you for His own service. Look in the New Testament. Sabi niya, God found Paul. Nakita niya si Paul, sabi niya, an old self-styled Pharisee. God had to work over him before he could become a disciple. Kailangan. I-train muna siya ng Diyos. No? God had to purge out his theology. Pansinin niyo, as soon as Paul saw the pillar of fire, vision, he did not go to Jerusalem. Nung nakita niya yung pillar of fire, hindi siya pumunta sa Jerusalem. Hindi siya pumunta kay Gamaliel para kumonsulta, no? Hindi kinonsulta ni Paul si Gamaliel, yung great teacher nila sa sa kanilang religion. Instead, sabi niya, God brought Paul to the wilderness for 3 years. God purged Paul, no? Yung pinurge ng Diyos yung theology ni Paul. Instead, He brought him to wilderness. And there God let Paul, sabi niya, to write many books in the New Testament. At doon nakapagsulat ngayon si Paul ng marami. No? Sa New Testament, no? Paul said he had to forget all that he ever learned from his religion just to gain Christ, just to learn Christ. Para matutuhan niya si Kristo. Sabi niya, kailangan kalimutan niya ang lahat ng natutuhan niya sa kanyang religion. At ganoon din yung gusto ng Diyos sa atin. Kailangan makalimutan natin ang lahat ng, ang mga ginawa, ang mga turo ng ating relihiyon na mali. No? Para ma-train tayo ng Diyos, para magamit niya tayo. And now, God is trying to empty us. Gusto tayong ma-empty ng Diyos. Empty us from the things of the world. So He can fill us, sabi niya, para malagyan niya tayo ng salita ng Diyos. No? And He can use us for His glory. If you did not cross Jordan yet, sabi ng ating kapatid, if you did not cross Jordan yet, this is the hour, sabi niya, appointed by God for you. You have to fight a good fight against the world and against ourselves. Against the world and against ourselves. Kasi maraming gusto yung sarili natin. Maraming gusto yung sarili natin na ayaw ng Diyos. Pero pagka na-cross mo, nakapag-cross ka sa Jordan, sabi niya, you will deny yourself and you will follow Christ. No? Kakalimutan mo yung sarili mo at susundin mo ang Panginoong Hesukristo. Notice, God is not calling from He is not calling you from Gilgal. He is not calling from Jericho. He is not calling from Bethel. But He is calling all of us to cross Jordan. So He can make you, He can mold you. Sabi niya, that's why He sent the Spirit of His Son performing signs and wonders and miracles. Kaya sinugo niya sa atin para ma-perform natin ito. Nape-perform ito. No? Which the world has not seen in the last, sabi niya nga ating, in the last 2,000 years natakpan ito. Yung mga signs and wonders and miracles
at gustong ibalik sa atin ito. But you have to cross Jordan first. Sabi niya, they have to cross Jordan first. Elisha has to cross Jordan first. Bago niya makamit yung double portion. And we have to cross Jordan first. And you cannot cross alone. Let God do it, sabi niya, with you. Kailangan kasama mo yung Diyos. Get along with God. Let the great master potter mold you. Tell him, Lord, here I am. Break me, mold me, make me after your own image. Kaya kinakanta natin yung to be like Him. No? Maging katulad tayo ng Panginoong Hesukristo. And what is it? It's crossing Jordan. Kapag ginagawa natin yon, it's crossing Jordan. No? Let the master potter do it. And God will do it pag sinabit natin yung sarili natin. Lord, marami pa po akong mga kahinaan. Break it. Mold me, Lord. Submit yourself, sabi ng ating kapatid. Kapag sinabit natin yung sarili natin, kalimutan mo yung sarili mo. Isubmit mo sa Panginoon. No? Remember, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. When Jesus was here on earth, there are some Greeks, sabi niya, came to Him and said, Sir, we would see Jesus. Gusto namin makita si Jesus, sabi niya. Sabi ng ating kapatid, I believe every believer, sabi niya, every believer's desire is to see Jesus Christ. Gustong makita si Jesus. Sabi niya. Pero sa panahon natin ito, paano natin makikita si Jesus? Okay. Pero nakikita mo. No? But He told them, sinabi ni Jesus, look, sinabi yung, mukhang mali yung sinabi ni Jesus Sabi, kung titingnan mo, pero hindi mali, tama. But He told them, look like it's wrong. He said, yet a little while, sabi niya, and the world, yung sanlibutan, the world won't see me. Hindi na ako makikita. Sabi, won't see me no more. Yet, sabi niya, yet, ye shall see me. Sabi niya, for I will be with you. Sabi niya, even to the end of the age. Even to the end of the time. Sabi niya, ako isa sa inyo. Makikita ninyo ako. Can you see Jesus? You can see Jesus. Jesus promised this to His disciples, to His church. No, pangako ito ni Jesus Christ sa kanyang church. Pangako ito sa atin na makikita natin siya. Pag hindi nyo nakita, mga kapatid, there's something wrong. No? How would we see Him? Sabi niya, we have to see His Spirit in us. And that Spirit would have to do the same what He did. And that Spirit of Jesus Christ indwelling in you, He will do the same thing. No? Yung mga ginawa niya noon. Because He said, He is the vine and we are the branches. If we bear the kind of fruit that the vine produce, sabi niya, that produce signs and wonders, sabi niya, see the first branch? Yung first branch, sabi niya, that came out, sabi niya, was the Pentecostal branch, sabi niya. Anong nangyari sa Pentecostal branch? And it produced visions, it produced powers, it produced healing. Yung Pentecostal branch na ito. Yung Pentecostal branch, nung time ng Day of Pentecost, nung tinanggap nila yung Holy Spirit, lumalakad lang si na Peter, gumagaling, maanuhan lang doon sa anino, gumagaling, no? Silver and gold have I none, but such I have thee, I give unto thee. In the name of Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, rise up and walk. Sabi niya, lumakas yung mga bukong-bukong, lumakas yung paa, lumakad. Sabi niya, the signs and wonders, sabi niya, if ikaw ay branch, sa panahon na ito, branch ng vine na ito, you will do the same things, sabi niya. Gagawin ninyo rin, kasi branch kayo ng vine. No? At yung vine ang magbeber ng fruit. Tayo ang mga sanga.
Anong mga fruit kasama ito sa pangako ng Panginoong Hesukristo? Amen. You shall lay hand to the sick, and the sick shall recover. Sabi niya. Ito yung mga pangako. Ito yung nawala. Ibig ibalik sa atin kasi tayo ang sanga sa huling panahon na ito. Tayo ang sanga ng puno ng ubas na ito, which is the Lord Jesus Christ. Kaya nga, sabi niya, the things that I do, ye shall do also, because we are branch. At nung day of Pentecost, yan ang unang branch. Hindi po pwede na magbago ang bunga ng branch. Hindi pwedeng magbago, maging iba ang bunga ng vine. It's the same. The same power, the same healing, the same spirit, no? The same signs and wonders, the same miracles. Pareho. Kung hindi, tingnan ninyo, yung mga grafted, no? Kung ang vine ay ang Panginoong Hesukristo, siya ang puno, no? Ang salita ng Diyos ang puno. Tingnan ninyo kung paano nakagraft, nakadugtong. Idinugtong yung sanga. At yung sanga na ito, pag nagbunga, kung ano yung sangang ito, yun din ang ibubunga ng sanga. Pero kumukuha ng buhay yung sangang ito sa puno. So si Jesus Christ ang puno, yung salita ng Diyos, nakadugtong yung Catholic, nakadugtong yung Baptist, nakadugtong yung Protestant, nakadugtong yung Adventist, nakadugtong yung mga iba-ibang iglesia. Word of God yung kanilang binabasa. No? Doon sila kumukuha ng pansamantalang buhay. Pero anong ibinubunga? yung sanga na nakagraft ito, nakadugtong sa puno, kung ito ay sanga, ang sangang ito ay Catholic, ang ibubunga pa rin ng sanga Catholic. Di ba? Kung ang sangang nakaugpong sa salita ng Diyos, sa puno, ay Protestant, ang ibubunga nito Protestant pa rin. Kasi yun ang sanga. Kung Baptist ang sanga, ang ibubunga nito, ang ipoproduce nitong bunga ay Baptist. Pero saan kumukuha ito ng ikinabubuhay, kaya nabubuhay pa sila ngayon, ang mga sangang ito? Sa Word, sa puno. Ang Panginoong Yesus, I am the vine, sabi niya, and you are the branches. See? Pero yung tunay na sanga ng puno ng ubas na ito, na ang Panginoong Hesukristo, walang ibubunga kundi signs and wonders and miracles and power and healing. Amen. See? Anong binubunga? It's the same Word of God, mga kapatid. Then, sabi niya, yung mga branch na ito, and the next branch will do the same down to our church age. It will do the same that what Jesus did. Sabi niya, yung sinabi ni Jesus Christ at yung ginawa niya, ito rin yung gagawin natin. No? Hindi magbabago. Or else, kapag nagbago ito, naging iba. No? He is not the same yesterday, today, and forever. But to the church, He is the same yesterday, today, and forever. Ngayon, hindi mo pwedeng i-take ito by word only na Jesus Christ, i-recite mo nang i-recite, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tama, pero sa iyo, nagbago. Hindi mo nagagawa eh. Di ba? Hindi mo ginagawa yung sinabi ni Jesus na ibubunga mo ang mga ito. So kung ano pa rin yung ano pa rin yung sanga, pagkakaugpong ng sanga, yung sangang ito, ganun pa rin ang ibinubunga. Di ba? By their fruit, sabi ngayon ni Jesus Christ, by their fruit, you will know them. Makikilala mo sila. O, kilala mo na sila. Di ba? Protestant sila, ay Baptist sila, ay Methodist sila, ay ganito. Sabi pa rin Brother Branham, you cannot teach the Methodist with this divine healing. And the Baptist, sabi niya, they don't believe it. Ewan ko kung gaano katotoo yun. Na hindi sila naniniwala sa divine healing. No? Na tapos na daw ito. Yung divine healing, it is finished. No. Kapag natapos ito, Jesus Christ is not the same yesterday, today, and forever. No? Then we can see, sabi niya, we can see He is with us. Kung nagagawa mo ito, kung nangyayari na ngayon ito, we can see He is with us. He did not leave us till the end of the world. Pagka nagaganap ito sa iyo, sabi ng ating kapatid, no? Ito yung paraan para nakikita mo siya. Kasi sabi niya, yet ye shall see me.
Yung sanlibutan sabi, yet a little while, the world won't see me no more. A little while, the world, yung sanlibutan, hindi na ako makikita. Sabi niya, yet, sabi niya, ye shall, kayo, ye shall see me. Sabi niya, for I will be with you, even to the end of the world. Kasi sasa sa inyo ako. Paano mong malalaman na nasa sa atin siya? He is the same yesterday, today, and forever. You will have the signs and wonders. Sabi niya. Magmamanifest yung ginawa ni Jesus Christ sa'yo. You will understand. You will have the first pull, second pull, third pull. Ano ba yung first pull, second pull, third pull? Ang unang hatak, there will be signs and wonders. No, you can, pag pinag-pray mo, yung may sakit, gumagaling. First pull. And second pull, you have the power to discern the Spirit kahit sa atin. Pag nag-uusap tayo, nagkikita tayo, you have the power to discern kung ano yung kapatid mo. O, lalo nang, very obvious na kasi yung sa labas no? Pero yung sa kapatid, mahirap kasi merong make-believer. No, magkasama yung shock at saka yung seed. O, paano mo, makikita mo ngayon, magkakaroon ka na ng tanong, shock ba ito o seed? Kung seed ito, bakit ganito? Makakaroon ka ng mga tanong na gano'n. Nawa, wag namang shock ito. Nawa, seed naman ito. No? The two spirit, sabi ng propeta, the two spirit, they are so close together. Hindi sila magkalayo. Yung ipa sa palay, hindi sila magkalayo ng palay, magkadikit. So, pero ipa yung isa. Hindi mo kukunin yung ipa, yung kukunin mo yung binhi, yung bigas. The church of this age, alam yung first pull, second pull, third pull. And now we are the called out ones today, doing what Jesus did. And He commanded us to do what He did. God called man to be His partner. Gusto niya maging partner tayo. Yung hindi ka lumilingon-lingon kung saan-saan. Hindi ka nakaganon. No? Look, first, He tried the Jews to be His partners, but they rejected Him. Next, the Samaritans, and now, the Gentiles. Tayo na ang gustong maging partner ng Diyos. Ayaw nyo bang maging kapartner yung Diyos? Ang dami pwedeng maging partner. Hindi, si Brad na lang yung partner. Sa sa military, merong body-body na tawag na. Ano man ang mangyari magtatanggulan kayo ng kabady mo. No? So ngayon, ang kabady natin ang Panginoon. Pagtatanggol ka ng Panginoon, ipagtanggol mo rin ng Panginoon. No? Ganon yung gawin natin. Sundin natin yung gusto ng Panginoon. And He is the great commander-in-chief. We are facing these battles now. God bless you, brothers and sisters. At kung meron ka napahaba ng kaunti, mga kapatid, pagka lumalaban tayo sa battle, huwag niyong iyuyuko yung ulo niyo. Matatalo kayo. Kailangan look straight to the eye. Tingnan niyo lagi ang kilos ng kalaban. Look at him always pagka lumalaban ka. No? Pag hindi ka naman lumalaban, look straight to Jesus. No? Look straight to Jesus. You follow what Jesus is doing. Pero pagka lumalaban ka, nasa battle ka, ang tingnan mo, yung kilos ng kalaban mo, kung paano siya, para hindi kanya madaya. Don't stoop down. And don't ever close your eyes. Pag lumalaban, matatalo ka. So praise God. Let us all stand, brothers and sisters. No. Brother Philip, siyang mag-close in prayer. Samahan niyo ako sa pagpapasalamat sa Panginoon kung humaba man ng kaunti, mga kapatid. It's not my desire na mangawit kayo sa mga upuan. Ang lagi kong dasal, laging fresh yung pakiramdam ninyo. Laging bukas yung mga isip at diwa ninyo, mga puso ninyo.
Yun ang desire ko. Napakahirap gumawa ng ganito. Magbabasa ka, babasahin mo ng babasahin. Tapos, isusulat mo, pag-aaralan mo. Hindi ko rin kaya ito. No? Mahirap magturo. At kung magtuturo ka sa eskwelahan at hindi na nakikinig yung tinuturuan mo, hindi na interesado, no? Kasi yung Diyos ang ini-introduce natin eh. No? Yung Diyos ang gusto nating malwalhati, yung Diyos. No? Hindi para sa akin. No? Ang desire ko bilang kapatid yung matanda, yung maligtas tayong lahat. No? Praise God. Salamat sa Diyos ko. Maraming pong salamat sa mga kalakasan at kapahayagan na kalumos sa amin. I'm sorry, Lord God, kung meron pong mga nagiging balakid, merong mga hindi ka lubos na nagagalak sa kabuuan ng iglesia, O Ama. Subalit alam po namin na meron kang kinagagalakan, meron kang kinatutuwaan sa amin, O Ama. I-bless mo po ang mga kapatid kong ito na galak na nagsipakinig sa iyong mga banal na salita. Iba yung blessing ang ipagkaloob sa kanila, O Ama. Sa pagsunod nila sa iyo, they have crossed Jordan, Lord God, na nandito sila. Mold us, train us, O Lord God, kung paano kami maglilingkod ng tama, kung paano kami magdadasal ng tama, kung paano kami lalapit sa iyo na makakapangusap na lumakad kaming may dalisay na puso sa iyong harapan. Tulungan mo po ang mga ginagamit mo, mga nagsisikap na mapaglingkuran ka, O Diyos, ang mga kapatid ko pong ito, Ama, bless them, O Father God. Kinukumit ko po sa iyo ang kanilang mga kaluluwa at espiritu. Huwag mong iiwan ang sino man sa kanila, O Ama. Pagpalain mo sila ng kalakasang physical, kalakasang spiritual, O Panginoong Diyos. At sa mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, kaya mo ang lahat ng bagay, O Ama. Alam namin na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Makita nawa naming lahat, O Diyos, na bukas nahawi ang tubig na ito ng Jordan at kami makaka-cross sa Jordan na ito, O Ama. Thank you, Lord God. Muli, bless my brothers and sisters, pati yung mga nagsipakinig sa mga internet, O Ama, na mga kapatid namin. Pagpalain mo po kaming lahat, O Diyos. Salamat sa iyo, Ama. Wala po kaming may babalik sa yung dakilang pag-ibig na ito sa amin, kundi ang pinakamataas na papuri, kalwalhatian, karangalan, kadakilaan, O Ama. Ito po, O Ama, ang aming mga samot dalangin sa iyo, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless you, brothers and sisters.